It all started way back 2011. You were a stranger to me back then. Isa ka lang tambay sa tindahan na pinapaluwadan ko noon. One time I received a text from an unknown number. I asked who it was, only to realize it was you who asked for my number sa tinderang pinapaluwadan ko. Inis na inis ako sa'yo noon kasi mayat maya ka natawag at nagte-text. Nangungulit na gusto mo kong maging kaibigan. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako habang nanonood ako ng TV. Nakita ko yung mukha mo sa harapan ko. Sobrang lapit. Gulat na gulat ako at sumigaw ng trespasser. Tawa ka ng tawa kasi sinabi mo pala sa tito ko na boyfriend kita, kaya ka nakapasok. Kapal din ang mukha mo no? Simula noon lagi na tayong magkasama. Sinusundo mo ako galing school sa Maynila, Intramuros. Bahala na kayo manghula kung saan doon. Ang nakakatawa pa dito, hindi ka nagbabus. Nagtataksi ka mula Las Piñas hanggang Loton. Ang nakakainis, hindi ka marunong mag-commute at tumanggap ng sukli. Pakar ka beb ang gastos mo. Hanggang sa nakilala ka nila mama, papa, ate at lola. 2012 yon, lagi kang tambay sa bahay na ultimo ate ko nasuyo mo na kahit sobrang taray niya. Hindi ko ma-explain kung paano mo nakuha yung loob ng pamilya ko. Akala ko nga noon ginayuma mo sila sa pamamagitan ng pasalubong mong pizza, Jollibee, McDo, KFC etc. Palagi tayong nagro-road trip sa Tagaytay tuwing wala akong pasok. Kakatok ka na lang sa bahay, matik nakakalad ka rin muna ako sa sasakyan mo para bumiyahe kahit 3:00 pa ng madaling araw yon. Hindi ako legal na gumala ng ganong oras pero since alam nila mama na ikaw ang kasama ko, kulang na lang ipagtulakan akong sumama sa'yo. Grabe ka talaga. Gwapo mo no? Gwapo ka naman kasi talaga. Ibang-iba ka sa mga nakilala ko Ikaw yung di nagpapakain sa sistema. Yung tipong pinandidirihan mo ako pag hawak ko phone ko kasi lagi akong nakatanga sa Facebook, Instagram etc. Ikaw lang talaga yung kilala kong walang Facebook o kahit na anong social media accounts. Paano patay na patay ka sa paglalaro ng game consoles? PS3, PSP, Xbox 360, Wii, Leche. Pati ako dinadamay mo sa kaadikan mo na halos dumadating sa puntong hindi na tayo natutulog para lang matapos yung Left 4 Dead. Hindi mo alam, sa ginagawa mo nahuhulog na ako sa'yo. Leche ka beb ang manhid mo sa part na to. Isang araw, sinundo mo ko sa bar, nalaman mong naglasing ako kasi nag-away si mama at papa. At dumating sa point na gusto na nila maghiwalay. Inaaway mo ko habang nabiyahe tayo at nag-drive ka. Iyak lang ako ng iyak. Dinala mo ako sa bahay niyo para mahimasmasan kasi ayaw na ayaw mong iuwi ako nang lasing ako kasi baka mag-grounded ako nila mama. Hindi ko alam kung lasing lang ako noon pero naramdaman ko na hinalikan mo ko Gago ka. Kinabukasan tinanong kita kung totoo ba na hinalikan mo ko tapos tinawanan at sinabihan mo kong ilusyonada ako. Wow. Just wow. 2014 nalaman mong may boyfriend ako. Simula noon bihira na lang tayong magsama or magkita, respeto kumbaga. Yun ang sabi mo, di ba? Ilang buwan tayong hindi nag-usap. Ni text o tawag wala akong natatanggap. Akala ko nga patay ka na Pinuntahan kita sa inyo noon kasi namimiss ko yung best friend ko Langya. Pinagsisinungalingan pa ko ng yaya mo na wala ka daw. Yung pala may kasama ka pala sa kwarto mo at may bago ka ng kalaro ng game consoles mo. Hayop ka. Hindi ko alam bakit ako nagalit sa'yo hindi naman tayo, di ba? There was never an us. Putya, akala ko line lang ni Tonyo yan kay Tep Tep, pero nagawa mo talagang sabihin sa akin yan nung kinumpronta kita. Pasko same year, nasanay na ako na dito ka nagpapasko since wala si tito at tita sa inyo kasi laging out of town para asikasuhin yung business nyo. Pero walang beb na dumating. Pinuntahan kita sa inyo, sabi ng yaya mo busy ka daw. New Year, same shit. Walang best friend na dumating sa bahay namin. Wala na yung sasamahan mo kong tumalon habang may nagpapaputok kasi sabi mo gusto mo kong tumangkad. 6'2" ka 5'4" lang ako. Sorry na. Graduate ako 2015, wala pa din akong best friend na nakita. Ni congratulations via text, wala din akong natanggap. Sa sobrang galit ko na sa'yo, sumugod na ako sa bahay nyo. Only to realize sumunod ka na pala sa pamilya mo sa Canada. Langya ka. Iniwan mo talaga ako nang wala man lang pasabi. My life has been shitty ever since you left. Nagsimula nang mag-crumble yung relationship namin ng boyfriend ko simula nung graduate kami.
I asked for your number kahit international number yon, tinext pa din kita kasi sobrang desperada na akong makausap ka. Miss na kita eh. Nagulat na lang ako one time tumawag ka. Sinabi mo na nakita mo yung childhood friend na naiwanan mo dyan sa Canada. Lagi na kayong nalabas at nagplano ka na din na yayain siyang pakasalan. Yun pala matagal na kayong pinagkasundo ng parents niyo nun pa. Ha 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 yuup. Uso pala talaga yon, no? Dun ko na-realize na wala na talaga pala akong parte dyan sa buhay mo. You have a wife, your family with you. Samantalang ako nagsistruggle pa din ng mga panahon na yon. March 2016, a few weeks before my birthday, napanaginipan kita. Nasa Intramuros pa tayo noon nakaupo sa walls. Hawak-hawak mo pa kamay ko. Nagulat ako nung bigla kang umiyak. Nagsosorry. Nagsosorry kasi tinakasan mo ko, tinakasan mo yung nararamdaman mo sa akin. You apologized for abandoning me sa mga panahon na kailangan kita. Sabi mo pa na maging matatag ako kasi wala ka na dyan palagi para bantayan at alagaan ako. Sinabi mo na mahal mo ko, na totoo yung kiss na ginawa mo nung lasing ako. Hindi ako ilusyonada, hindi ako praning. Takot ka lang nasaktan ako kaya nag-decide kang layuan ako. Nagising ako pagkatapos nun. 6:30 a.m. Ilang missed calls at text ang natanggap ko galing sa mama mo. Saktong tumawag ulit si tita. Sinabi niya wala ka na daw. Iniwan mo na daw kami. Nagulantang ako. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam gagawin ko. Saktong pumasok si mama sa kwarto, nakitang nakatulala ako habang kausap ko mama mo. Dun lang nag-sink in sa akin yung sinabi ni tita. What the hell, Beb? Drug overdose, Beb? They saw your suicide note. Dun nakalagay lahat-lahat. Matagal ka nang nag-suffer from depression simula nang dalhin ka nila tita sa Pinas. You've been experiencing panic attacks nang hindi man lang namin alam. Ang galing mong magkunwaring okay ka, Beb. Hindi ko alam na depressed ka pala. You've been suicidal since umuwi ka sa Canada. Natatakot na din sa'yo yung asawa mo kasi di mo na sila kinakausap. You decided to end your misery without us knowing the cause of it. Hindi ko alam gagawin ko nung narinig ko kay tita yon. I read all the text messages I received last night only to find one of your text messages. See you in my dreams, Beb. Nanlamig ako sa nabasa ko. I didn't know what happened next. Sinabi na lang nila mama I passed out after ko matanggap yung text message na yon. Nilibing ka after a few days nang hindi ko man lang nakikita yung labi mo. Tita asked me to sing a song for you para man lang may maibigay ako sa'yo bago kanila ilibing. I can still feel your presence, Beb. Nahihirapan pa rin ako hanggang ngayon. Alam ko na andito ka lang sa tabi-tabi. Pero sana naman wag mo na ako lalo pahirapan, no? I know you're sorry, I forgive you for running away. Tinanggap ko na, Beb, na hindi mo ako kayang saktan. Kaya sana please, let me go. Natatakot na kasi ako sa pagpaparamdam mo kada matutulog ako. Lagi mo na lang ako sinasabihan sa panaginip ko na sumama na ako sa'yo. And every time na aayaw ako, magigising na lang ako sa sobrang lamig na nararamdaman ko na para bang yakap-yakap mo ko. Ayoko na ng ganito, Beb. How do I set you free?